Sa dulo ng isang tahimik na nayon, nakatayo ang isang lumang gusali na matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang Mill House. Noon, isa itong masiglang gilingan ng butil, puno ng tawanan at ingay ng makina. Ngunit nang ito'y ipinasara, ang lugar ay unti-unting nilamon ng katahimikan at mga lihim. Sa loob ng maraming taon, walang nangahas tumira roon, hanggang isang pamilya ang lumipat upang gawing tahanan ang lumang gusali. Ang sabi ng iba, malas daw ang lugar. Ngunit ang pamilya ay hindi naniniwala sa pamahiin. Hanggang sa nagsimula ang mga pagkamatay. Unang natagpuan ang bangkay ni Mr. Harold Finch, ang ama ng pamilya. Natagpuan siya sa lumang silid ng makina, nakahandusay, walang palatandaan ng pakikipaglaban, walang sugat, walang dugo. Para bang bigla na lang tumigil ang kanyang buhay. Sinabi ng doktor, natural causes. Ngunit hindi kumbinsido ang mga taga na yon. Ilang araw lamang ang lumipas, natagpuan naman ang asawa niyang si Margaret Finch sa kusina. Nakaupo sa silya, malamig na ang katawan. May tasa ng tsa sa kanyang kamay. Ngunit may kakaibang amoy ang laman nito. Lason. Ngayon, hindi na ito aksidente. Ang Mill House ay muling naging sentro ng takot. Dumating ang isang investigador, isang tahimik na lalaki na mas nakikinig kaysa nagsasalita. Hindi siya agad nagtanong tungkol sa mga biktima. Sa halip, tinanong niya ang mga tao tungkol sa bahay. Ayon sa matatanda sa nayon, may nangyaring trahedya sa Mill House maraming taon na ang nakalipas. Isang pamilya rin ang nanirahan doon noon. Isang gabi, nasunog ang gusali. May namatay. May nakaligtas. At ang katotohanan ay hindi kailanman lubusang naibunyag. Habang iniimbestigahan ang mga silid, napansin ng investigador ang kakaibang detalye. May mga lihim na lagusan sa loob ng bahay. Mga pader na mas makapal kaysa karaniwan. At isang silid sa ibaba ng sahig, isang lugar na tila itinago sa paglipas ng panahon. Doon niya natagpuan ang ikatlong bangkay. Si Thomas Finch, ang panganay na anak. Nakabitin sa kisame ng lihim na silid. Ngunit ayon sa mga palatandaan, hindi siya nagpakamatay. Sa puntong ito, malinaw na may isang taong nasa loob ng bahay. Isang taong alam ang bawat sulok ng Mill House. Lalong tumindi ang takot nang matuklasan ng bunsong anak na si Emily Finch ay nawawala. Hinabol ng investigador ang bawat pahiwatig, mga lumang tala, mga larawan, at isang diary na nakatago sa ilalim ng sahig. Doon lumabas ang katotohanan. Ang Mill House ay dating pag-aari ng isang lalaking inagawan ng lupa ng pamilya Finch. Ilang dekada na ang nakalipas. Ang lalaking yon ay nasunog sa loob ng gusali. Ang kanyang anak ay nawala. At ang batang yon ay lumaki, dalang galit, tahimik na naghihintay. Si Emily, ang bunsong anak, ay hindi talaga Finch. Siya ang anak ng lalaking namatay sa sunog. Inampun siya ng pamilya. Hindi alam ang kanyang tunay na pinagmulan. Ngunit alam niya ang lahat. Siya ang naglagay ng lason sa tsa. Siya ang nagbukas ng lihim na lagusan. Siya ang nagdisenyo ng mga kamatayan. Hindi sa galit, kundi sa malamig na paghihiganti. Sa huling eksena, natagpuan si Emily sa tabi ng lumang gilingan. Nakatingin sa ilog, hawak ang lumang laruan ng kanyang ama. Hindi siya tumakas. Hindi rin siya nagsisi. Ang Mill House ay tuluyang isinara. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao na kapag dumadaan ka roon sa gabi, maririnig mo ang tunog ng gilingan, kahit wala na itong makina. Sapagkat ang ilang bahay, hindi lang tirahan ng tao, kundi ng alaala at paghihiganti.